Enriquez. Hindi pinalampas ng mga kilalang personalidad ang makasaysayang araw na ito. Ang session hall ng Senado na puno sa dami ng mga dumalo sa pagbaba ng hatol sa punong maestrado. Mula sa Senado, nakatutok live si Sherry Ann Torres. Yes, Mel, gaya nga na inaasahan, dumagsa rin dito sa Senado yung ilang mga personalidad na nagdesisyon na personal na makita yung nangyaring paghahatol dito kay Chief Justice Renato Corona. Pagbukas ng pinto ng session hall, alauna ngayong hapon, agad na napuno ang session hall. Ang VIP gallery, agad na puno ng mga kongresista na nagbigay suporta sa prosecution panel. Sa audience gallery, pumwesto ang iba pa nilang kasama, gayon din ang private prosecution. Nag-observe lang ako at mas maayos ngayon kaysa nung araw. So walang napipigilan ngayon. So, mas maganda ngayon ang impeachment. Mel, matapos nga yung lumabas yung 23 verdict dito sa Senado, ay agad na rin na tinapos yung sesyon. Yung mga tao na nanonood sa gallery, nagkanya-kanya na natakbuhan doon sa pinakagitna ng session hall, nakipagkamay sa mga senator judges, gayon din sa mga taga-prosecution at defense panel, at sumunod doon ang inaasahan na pagpipicture taking kasama yung mga personalidad na bumuo nga nitong impeachment trial. Mel? Share, meron ka bang nadinig na merong mga victory party ba dyan na magaganap? Hindi mismo doon sa mga humatol o sa mismong Senado, pero doon sa mga taong umattend kaninang hapon. Share. Oo, Mel, kanina may nakausap tayo na mula doon sa prosecution panel. Ang sinasabi lang nila kanina, baka daw magkaroon lamang sila ng simpleng dinner. Dahil bago yun, sinasabi na rin kasi ni Speaker Feliciano Belmonte na hindi naman daw nila pwedeng sabihin na isang malaking selebrasyon ito. Dahil ito raw ay para lamang sa pagtawag nila at pangungunan nila sa pangangailangan na pagbabago. Ang kailangan lamang daw nila, Mel, siguro magtipon-tipon sandali at kahit papano ay lasapin na rin yung naging pakikipaglaban nila dito nga sa Senate impeachment court. Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres. 20 senador nga po ang bumoto na guilty, si Chief Justice Renato Corona, at narito po ang mga paliwanag nila sa kanilang ginawang boto. This willful and deliberate omission, together with the magnitude of the amounts involved, amounts to culpable violation. The defense main objection doesn't sound acceptable. It rings hollow to me. I find the respondent guilty. Hindi ko po matanggap ang interpretasyon ng pinakamataas na hukom ng ating bansa na yung $2.4 million ay hindi kailangan ideklara sa SALN. Hindi ko po pwedeng matanggap na isang public official sa isang simpleng ploy o paraan na i-convert niya ang kanyang pera sa dolyar ay pwede na niyang hindi ideklara
sa SALN. If your client cannot explain, I cannot abstain. If you did not disclose, we have to depose. Guilty with the penalty of removal from office. Pag nawala po ang tiwala ng taong bayan, dapat po bumaba na sa pwesto. I find the respondent guilty. He has lost his moral fitness to serve the people. He has betrayed the public trust. He cannot be Chief Justice a minute longer. I find the respondent guilty. Kung di natin pinapalusot si Chief Justice Corona, pues tayo din wag nang magpalusot. On Article 2, I find for the complainants and render judgment against the respondent, Chief Justice. Wala akong pag-aalinlangan ngayon ng nasasakdal ay nagkasala at lumabag sa itinadhana ng ating saligang batas. Sa wikang Ingles, in my eyes, he is guilty. Anumang pagbaluktot dito ay paglabag at pagbabastos sa pinakamataas na batas ng bansa. The Constitution above all. Ito ang hatol ko. Ang nasasakdal na punong mahistrado ng Korte Suprema ay hindi na po karapat-dapat sa pagtitiwala ng sambayanang Pilipino. Mr. President, I vote to convict the accused Chief Justice of the Supreme Court. Bumalik na siya dito sa atin, sa piling ng taong bayan, para maranasan niya ang bunga ng kanyang pagkukulang. Sambayanang Pilipino, ang hatol ko po ay guilty. What is the difference between 3.9 million and 2.4 million US dollars? Between 91 million pesos and 80.7 million pesos? My answer is a lot of money. I therefore find the respondent guilty as charged. Sa ating mga kababayan, anong sasabihin ni Lito Lapid na hindi marunong mag-Ingles, na hindi kaalam sa batas? Ano kaya ang magiging desisyon? Didesisyonan po ang kataas-taasang hukom ng isang high school graduate lamang. Malinaw na si Chief Justice Corona ay lumabag sa batas. Hindi po ako pwedeng magsalita ng Republic Act dahil hindi maniniwala ang tao sa akin. Hindi po ako nagmamarunong dito. Ang ginagamit ko lang po dito, konsensya. Representante ng masa, awang-awa po ako sa kanya. Akala ko totoo sinasabi niya. Hindi pala. Mas pinaniwalaan ko pa si Congressman Pariñas nung nag-PowerPoint dito. Ngayon, ang sinasabi niya isang pizza pie. Pasensya na po. Pasensya na po. Ang hatol ko sa inyo, guilty. Ang tumawag sa aking pansin. Ito po yung kaso ng isang kawani ng hudikatura, isang interpreter sa Regional Trial Court na siyang tinanggal sa serbisyo dahilan sa hindi niya nadeklara ang kanyang negosyo sa palengke sa kanyang SALN. Wala po akong nakikitang dahilan para po hindi ipatupad ang parehong batas na ito sa isang punong mahistrado. And in Thomas Jefferson's own words, and I quote, "It is certainly for the good of the whole nation to deal law and justice to all by the same rule and the same measure." If we acquit the Chief Justice, we would tragically lift the floodgate for public suspicion and widespread distrust on the highest institution of our judicial system. We also lower the bar of public accountability. I therefore vote for removal from public office. I vote to convict. We should not penalize the poor man for stealing a bicycle, but rule that the rich man must first steal a Mercedes before he is subjected to a similar penalty. I therefore find for the people guilty on Article 2.
Ito ba ay minor na kakulangan lamang? Dapat bang 100 bilyon ang hindi idineklara para maging mabigat ang kaso? At kung sa malinis na paraan nakuha ang mga ito, ano ang masama na ideklara niya lahat? Dahil wala naman siyang itinatago. Di dapat ikaila kung walang tinatagong masama. Base sa ebidensya, maliwanag na nagkaroon ng sistematikong pagtatago ng ari-arian, sistematikong pagtatakip sa tunay na halaga ng mga ito. Kung kaya niyang ipagkait sa mismo niyang kamag-anakan ang kanilang ari-arian sa Basa Gidote, gayong 100 milyong na pala ang kanyang cash, siya ba ay dapat pagkatiwalaan sa loob pa ng 6 na taon? Kung kaya niyang ipakita ang kawalan ng respeto sa 23 senador nung siya ay nagtangkang mag-walk out na sa aking paniwala ay napigil lamang dahil sa mabilis na kilos ng ating mahal na Senate President. Ginawa niya ito sa harap mismo ng lahat ng media at buong bansa. Paano kaya ang pagtrato niya sa maliliit nating mga kababayan na hindi mga senador na dumudulog sa kanyang tanggapan? Siya ba ay mapagkakatiwalaan pa ba na rumispeto sa maliliit nating mga kababayan sa loob ng 6 na taon? Dapat po siya managot dahil siya po ay nagkasala sa kanyang mga labi na mismo nanggaling na nararapat siyang makonvict at masibak sa pwesto. The vote to convict is a vote to defeat abuses and excesses in government. Kung ayaw mong ilahad ang tunay mong yaman, huwag kang pumasok sa gobyerno. Tayong lahat ay pantay-pantay sa ilalim ng batas. Ang batas para kay Juan ay batas din para kay Renato. Therefore, the Senator Judge finds the respondent Chief Justice Renato C. Corona guilty. The undeclared assets are so huge, 50 times more than what he declared in cash, that they cannot be brushed aside as innocent exclusions. The very same Constitution that he had sworn to obey and uphold makes it mandatory for a public officer like him to submit a true declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth. Thus, I vote guilty. Bilang